Kung ito ang paraan para tanggapin mo si Angelo, handa akong magdusa ng parusa. Hayaan ang isang babae na umako ng responsibilidad, talagang walang kwenta. Hindi ko nahahayaang si Kristal. Mag-isa na lang ang umako. Binata, ang posisyon ng pamilya Buenaventura bilang pinuno sa dakilang lungsod ay nayanig na ng mga pamilya Sun at He. Nais ng pinuno ng pamilya na kumilos ka. Oh, ang kapatid na babae ay talagang may malalim na pagmamahal. Bugbugin ninyo ang halimaw na yan. Ngayon, tingnan natin kung sino sa inyo ang mangangahas na galawin siya. Ang disiplina ng pamilya Aquino ay para sa mga miyembro ng pamilya Aquino at hindi ito maaaring pigilan ng isang taong di disente na tulad mo. Ngayon, kahit sino pa man, walang sino man ang makakagalaw kay Kristal. Ikaw, mga tao, baliin ninyo ang binti ng asong yan. Baliin nyo ang mga paa ng walang hiyang yan. Opo, Lola. Hampas lupa, sasakalin kita. Ikaw! Tingnan mo kung sino ang pinakasalan mong walang kwenta. Gusto mo ba akong mamatay sa galit? Hindi ka pa ba nagsasawa? Bugbugin nyo! Aba, ikaw! Angelo, Magmamayabang ka pa ba? Mayabang ka pa rin. Hindi ko inakala na ang asong yan. Malakas pala mangagat. Anong pinagsasabi ninyong kalokohan? Maniniwala ba kayo? Pupunitin ko ang mga bibig ninyo. Sige, kumilos ka. Hindi ako naniniwala na kaya mong baliktarin ang mundo. Dapat mong malaman, ito ang pamilya Aquino. Kung maglakas loob kang kumilos, hindi ka na makakalabas ng buhay. Gago, tumingin ka sa sarili mo, tingnan mo kung gaano ka kaawa-awa. Sige, Angelo, huwag. Tigilan mo. Ang pamilya ay humihiling ng iyong tulong. ngayon lang pala ninyo ako naaalala. Binata, ang pamilya Buenaventura ay sa inyo. Pero wala akong pakialam sa posisyon nito sa dakilang lungsod. Pero, dakilang lungsod. Bumalik ka at sabihin mo sa matandang yon na magsasarili siya. Masusunod po. Tigil. Sino ka? Mula ako sa pamilya Buenaventura ng dakilang lungsod. Pamilya Buenaventura ng dakilang lungsod? Binata, ang pamilya Buenaventura, kailangan ka ba talaga para tumulong? Sinabi ko na, hayaang magsarili siya. Binata, Naghanap ka pa ng arte? Kung sino mang may apelidong Buenaventura, pwede nang maging miyembro ng pamilya Buenaventura ng dakilang lungsod. Sila ang pinakamakapangyarihan sa dakilang lungsod. Tanga, gusto mong magpanggap na Buenaventura at ipahamak ang pamilya Aquino? Lumayas ka na agad. Kung titingnan ng mabuti ang logo sa manggas, ang peke naman. Pag-arte, tingnan mo nga ang sarili mo, ang pangit ng itsura mo. binata, Kailan ka pa ba arte? Umalis ka na? Hindi ko babaguhin ang isip ko. pero binata, Anong problema? Ang sinabi ko, wala nang bisa? ang pangatlong Buenaventura. Sumunod ka. Sige. Mukhang ang kapatid na babae hindi nagpakasal sa isang walang kwenta, kundi sa isang walang kwenta na nagpakitang gila. Tama si asawa. Bagay na bagay ang dalawang walang kwenta na yan. Magandang kwento rin yan. Ang kahihiyang ginawa sa bahay, talagang ikinahiya ng pamilya Aquino. Agad, palayasin nyo silang dalawa. Aalis ako ng kusa. Tara na!
Crystal, huwag kang mag-alala. Ayos na. Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Hinahabol ako ng mga kaaway. Iligtas mo ako. Hindi ka ba natatakot na masamang tao ako? Anong nangyari sa'yo, Crystal? Ang paa ko. Mabahong pulubi, hindi mo ba alam na nasipa mo ang aso ng aming panganay na binibini? Kung nasaktan mo ang alaga ng aming panganay na binibini, ang basura mong buhay ay hindi sapat para ipambayad. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Nasipa mo ang aso ng aming panganay na binibini, isang paumanhin lang? Sapat na? Okay lang na inaapi ka ng pamilya Aquino. Paano pati isang lingkod ay nang-aapi na rin sa'yo? Ako? Angelo, wala ka bang kahit kaunting tapang bilang lalaki? Ikaw ang manugang na lalaki ng pamilya Aquino. Sino siya para pagsalitaan ka ng ganyan? Hindi ko inakala na may ganyang kakayahan pala ang kapatid na babae ko. Ngayon, paluluhurin ko siya sa aso ko. Ano ang magagawa mo sa akin? Sofia, sobra ka na. Ano ngayon kung nang-aapi ako? Hindi ko inakala na ang kapatid na babae kong sunod-sunuran ay para sa isang walang kwenta. Ay natutong sumagot sa akin. Ang pamilya Aquino ang may kapangyarihan. Pero dahil sa kanya, sinagot-sagot mo ako, sinigawan mo ako. Ikaw. Huwag mong apihin si Crystal. Natuto ka na palang maging bayani na nagliligtas ng dilag? Kaya niyo pa bang makipag-usap sa akin? Kapag si Crystal Aquino bumagsak na ang huling negosyo, kayo ay mamamalimos na sa kalye, ako pa rin ang magbibigay sa inyo ng tinapay. Huwag mong isipin na hindi ko alam, hindi ka nagkulang sa pagpapahirap sa akin. Kailangan mo ng patunay sa sinasabi mo. Kung handa kang magmakaawa sa akin, kaya ko pa rin bigyan ka ng pagkakataon. Sasabihin ko sa iyo, ang negosyo ni Crystal ay imposibleng bumagsak. At sa loob ng 3 buwan, kasama si Crystal, kikita ako ng 1 bilyon. Malaking biro. Sa buong lungsod ng dagat, kahit ang nangungunang pamilya Santos, hindi maglalakas loob na sabihin yan. Sa mundong ito, mayroon talagang mga hangal na hindi alam ang kanilang halaga. Baka nga hindi niya alam kung gaano kalaki ang 1 bilyon. Ako, si Angelo Buenaventura, ay tumutupad sa aking salita. Kung magtagumpay ako, ikaw at ang lahat mula sa pamilya Aquino ay hihingi ng tawad kay Crystal. Kung hindi naman, bahala ka na sa akin. Bahala ako sa iyo? Kung hindi mo magawa, lumuhod ka sa harap ng aso ko at humingi ng tawad at kainin ang dumi nito. Binata, ang 1 bilyon ay nailagay na sa card ng pinuno ng pamilya. Alam mo ba kung gaano kalaki ang 1 bilyon? Paano mo magagawa yan sa loob ng 3 buwan? Pagkatiwalaan mo ako, okay? Ang subsidiary ng pamilya Santos ng lungsod ng dagat, kausapin si Ginoong Santos at bilhin ito. Naintindihan mo? Opo. Anong gagawin mo? Akin na. Ay, Crystal! Ito ang mana mo mula sa magulang mo. Pagkatiwalaan mo ako, ha? Ngayong hapon, magsisimula na akong magtrabaho sa pamilya Santos ng lungsod ng dagat? Pasensya na po, Binatang Buenaventura. Ang tawagin akong Binatang Buenaventura. Parang hindi na angkop, di ba? Ang subsidiary ng pamilya Santos ng lungsod ng dagat. Batiin mo ng maayos si Ginoong Santos. Binili ko na? Naiintindihan mo?
Opo. Dapat tagapangulo ang itawag. Narito ako ngayon para sabihin sa iyo na ang kumpanyang ito ng Pamilya Santos ay pinutol na ang lahat ng kooperasyon sa Pamilya Aquino. Tungkol naman sa ibang kumpanya ng Pamilya Santos, ikaw na ang bahala. Makakaasa po kayo. Kahit ang Pamilya Santos, kahit ang pinakamaliit na pabrika, ay ititigil din ang lahat ng kooperasyon sa Pamilya Aquino. Sige, umalis ka na. Teka, may isa pa. Huwag mong ibunyag ang aking pagkatao. Naiintindihan ko na po. Hahaha. Tagapamahala Dizon. Ito po ang pinadala ko sa kaibigan ko para sa inyo. Sana magustuhan ninyo. Hindi pa nga po lumalamig, dinala ko na agad sa inyo. Ang ganda ng alak na to. Salamat. At naaalala ako ni Kuyang De La Cruz. Hahaha. Dapat lang. Tagapamahala Dizon, nasa loob nito. Ang 500,000. Ang item na yon, sa inyo na po ang bahala. Nagbibiro ka naman ate. Wala namang problema sa pagitan natin. Hahaha. Tama si Kuyang Dizon. Ang relasyon naming dalawa, matibay pa sa ginto. Kuyang Dizon, may isa pa akong pabor na hihingin sa'yo. Sabihin mo, Hindi ko naman alam. Kailan? Nagpalit ng apelido ang Santos at naging Dizon. pangkalahatang tagapamahala Lim. Bakit kayo narito? Kung hindi ako dumating, akala ko, ikaw na ang namamahala sa Santos. Ako? Hindi ko po magagawa yan. Pangkalahatang tagapamahala Lim. Hindi nyo po dapat basta-basta sabihin yan. Hindi ka nangangahas? Ano pa ang hindi mo pinangangahasan? Ang nasa ilalim ng mesa mo. Ang nasa bulsa mo. Sa mga taong ito, sa posisyon mo, hindi ka ba nakatanggap ng marami? Gaano karaming project kickback ang nakuha mo? Puslit na deal. Gaano karaming posisyon sa kumpanya ang ibinenta mo? Sasabihin ko sa'yo, Renato Dizon, ngayon, nakabangga ka na. Ako? Huwag ka nang magpaliwanag sa akin. Tanggal ka na. Lim, anong karapatan mong tanggalin ako? Desisyon yan ng mga nakatataas. Tagapangulo, ang mga bagay na ipinagkatiwala ninyo ay naasikaso na isa-isa. Ang galing ng trabaho mo ah. Ito lang ang dapat kong gawin. Masyado po kayong mapuri, Tagapangulo. May isa pa akong bagay. Humanap ng paraan para makuha si Cristal Aquino mula sa Pamilya Aquino sa ating kumpanya. Cristal Aquino? Pero hindi ba siya miyembro ng Pamilya Aquino? Tandaan na kunin si Cristal Aquino at bigyan siya ng pinakamagandang trato, huwag na huwag siyang hayaang makaranas ng kahit kaunting pagpapahirap o pang-aapi. Opo. Ang kooperasyon sa Pamilya Aquino ay nananatiling tigil. Oo nga pala, at saka kahit tungkol kay Cristal Aquino o sa mga bagay ng Pamilya Aquino, hindi mo maaaring ibunyag ang aking pagkakakilanlan. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko po. Anong ginagawa ninyo rito? Ano sa tingin mo, ang lahat ng kooperasyon ng Santos at Aquino ay huminto na dahil sa'yo ito, hindi ba? Anong pinagsasabi ninyong kalokohan? Hoy, Deng, kung hindi ka lang nangako na walang mangyayaring masama, paano kami lalapit sa iyo? Tapos, ikaw pa ang nagkaproblema at dinamay mo pa kami. Hindi pa nga kita hinahanap, kayo pa ang lumapit. Paano ako nawalan ng trabaho? Dahil sa pagtulong sa inyo? Ay nako, hayop. Hindi ka na, grupo ng Santos, tagapamahala ng proyekto. Anong lakas ng loob mo para kausapin ako ng ganyan? Ikaw mismo ang di mahusay, tapos kami pa ang sinisisi mo? Akala mo ba madali lang kaming apihin? Ang mga pamilya Aquino at De La Cruz. Kayo? Sa loob ng 3 araw, bayaran mo ang lahat ng nawala sa pamilya Aquino. Kung hindi, kapag may nangyari sa'yo, hindi namin masisiguro. Hayop? Talaga bang pinipilit niyo akong mamatay? Pwe, Aba, bakit nandito ang walang kwentang ito? aba, bakit nandito ang walang silbi na yan?
Mas mabuti pang mag-alala kayo sa sarili nyo. Malamang gulo na ngayon ang pamilya Aquino. Ikaw? Imposible. Ikaw lang, ang walang kwentang yan. Anong kakayahan mo? Sabihin mo. Ano ba talagang, madumi mong ginawa? Pinabalaan kita. Huwag kang kumalaban sa amin. Kung hindi, sa oras na, wala kang libingan. Mga tanga, unahin ko muna ang mga problema ninyo bago ang lahat. Angelo, malas na wakas ang mangyayari sa'yo. Ikaw at ang walang kwentang yan ay 3 taon na. Bukod sa palala ng palala ang sitwasyon. Ano pa ang meron? Magpapatuloy ka pa ba sa kanya? Ngayon, ang pamilya Aquino ay nasa krisis. Anong magagawa ng walang kwentang yan? Para rin sa ikabubuti mo ang lola. Hay, kung magpapakasal ka kay Binatang Garcia, hindi lang ito makakabuti sa pamilya. Makakapamuhay ka rin ng buhay hari bilang mayamang ginang. Marco. Opo, Lola. Ang apo kong babae, simula bata pa ay hindi na matalino. Pero kakausapin ko siya. Matauhan siya. Opo, Lola. Ayos lang. Si Crystal, may intindihan din niya ako. Opo, Lola. Mahal na mahal ko si Crystal. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siya habang buhay. Hahaha. Anong gagawin mo? Oh, Crystal. Anong nangyayari? Bakit ka bumalik? Ito ang bahay namin ni Crystal? Bakit hindi ako pwedeng magpakita rito? Lola, Umupo ka. Si Binatang Garcia, ang magandang manugang na lalaki na itinakda ng pamilya Aquino para kay Crystal. Hindi ka man lang kasing halaga ng kuko sa paa niya. Ganyan lang ba ang singsing na binili mo para kay Crystal? Panglimos sa pulubi? Crystal, pakasalan mo ako. Crystal, tingnan mo si Binatang Garcia. Binigyan ka ng napakalaking singsing na diamante. Sobra ang sinseridad. Tanggapin mo na agad. Ikaw. Si Crystal, sa buong buhay niya ay asawa ko lang. Mula ngayon, sisiguraduhin kong magkakaroon siya ng magandang buhay. Kung sino man sa inyo ang maglakas loob, naguluhin siya ulit, mamamatay kayong lahat. Sino ka ba sa tingin mo? Paano mo nagawang magsalita ng ganyan sa akin? Ako si Marco Garcia. Ang gusto kong makuha ay nakukuha ko. Pagdating ng panahon, ang asawa mo, ang hitsura niya habang nagmamakaawa sa ilalim ko. Hindi ako magdadalawang isip na ipadala sa'yo para makita mo. Ahahahahaha. Naglakas loob kang saktan ako? Angelo, tama na. Hoy, Binatang Garcia, Binatang Garcia. Walang hiya ka. Sinasabi ko sa'yo, dapat kang makipagdiborsyo sa kanya ngayon. Kung hindi, hindi na kita kikilalaning apo. Lola, Crystal? lalaki ka ba talaga? Pinipilit nang ipakasal ang asawa mo. Pasensya na? Crystal, Pasensya na lang ba ang kaya mong sabihin? Crystal, hindi tayo magdidiborsyo. At hindi rin kita papayagang magpakasal sa iba. Hello, Pamilya Garcia ng Lungsod ng Dagat. Alam mo ba? Pamilya Garcia? Parang nakaraang buwan, nagmamakaawa silang makipagtulungan sa atin. Ang kumpanyang yon. Putulin ang lahat ng kooperasyon sa Pamilya Garcia. May problema ba? Binatang Garcia, Binatang Garcia. Binatang Garcia. Hayaan na lang natin ito ngayon. Aayusin ko ito para sa iyo. Hindi. Kung hindi, baliwala ang suntok na to. Dapat siyang pumayag na magpakasal sa akin ngayon. Hindi ka pa ba nadala sa bugbog ko kanina? Anong silbi ng pagiging marunong makipag-away? Walang kwenta ka pa rin. Sasabihin ko sa iyo, ang pamilya Garcia sa isang kaway lang ng daliri, hindi ka na makakabangon sa lungsod ng dagat.
Kristal, hindi mo pa ba hihilingin kay Binatang Garcia na pakasalan ka? Sa ginagawa mo, mapapahamak ang pamilya Aquino. Lola, kasama ko ang aking legal na asawa, natural lang. Paano mo nasabi yan? Kristal Aquino, binabalaan kita ulit, hiwalayan mo ang walang silbi mong asawa. Kung hindi, lahat ng ari-arian ng pamilya Aquino, wala ni isa ang matitira. Pagdating ng panahon, kung magmakaawa ka sa akin habang nasa lansangan, huli na ang lahat. Kung sino ang mapupunta sa lansangan, hindi pa natin alam. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Hoy! Ano? Kayo at kayo. Kumanda kayo. Kumanda kayo. Ikaw, kayo, ininsulto ninyo si Binatang Garcia. Ano na ang mangyayari sa pamilya Aquino? Umalis na ang hayop na yon. Ikaw na matandang asawa, bakit ka pa nandito? Mabuti. Kayong dalawa, ang galing ninyo. Kristal? Sa totoo lang, ang tagapangulo ng grupo ng Universal ng Santos ay ako. Paano ka magiging tagapangulo ng grupo ng Universal? Totoo ang sinasabi ko. Ang hayop na yon kanina ay nagmamadaling umalis dahil tumawag ako at nagpadala ng tao para putulin ang lahat ng kooperasyon sa Garcia. Hindi ka naman mainit. Bakit ka nagsasalita ng kalokohan? Paano kung magpakita ako ng ebidensya para patunayan? Maniniwala ka na ba? Sige, ipapakita ko sa'yo. Sige. Bukas, si Kristal Aquino ay mag-i-interview para sa posisyon ng pangkalahatang tagapamahala ng proyekto. Bigyan siya ng pinakamahusay na pagtrato. Lola, si Kristal Aquino, ang buwisit na babae. Ano ang sabi niya? Hindi lang niya tinanggihan si Marco Garcia, kundi nakipagsabuatan pa. Sa walang kwenta, gusto niya akong patayin sa galit. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ang pamilya Aquino at pamilya De La Cruz, parehong naghihintay ng pondo para maligtas. Asawa, huwag ka munang magalit. Lola, huwag ka ring mag-alala. Si Kristal Aquino, ang buwisit na babae. Kung ayaw niya, mag-isip tayo ulit ng ibang paraan. Wala nang ibang paraan? Ngayong nangyari na ito, pwede nating puntahan ang bagong tagapangulo ng grupo ng Universal. Kunin ang mga ari-arian ng mga magulang ni Kristal Aquino, hindi ako maniniwala kung hindi pa nito mabubuhay muli ang Aquino. Kung gayon, ito na lang muna ang magagawa natin. Aking mabuting apo, ikaw pa rin ang may paraan. Kapag naayos na ang problemang ito ng Aquino, dapat mong ipadiborsyo ang kapatid mo. Sa walang kwentang iyon. Lola, idiretso na lang sa kama ni Binatang Garcia. Kapag tapos na ang lahat, hindi ba matutuloy ang plano? Bakit hindi ko yan naisip? Talagang matalino ang aking asawa ng apo na babae. Pagdating ng panahon, ang babaeng iyon, gustuhin man niya o hindi, mapipilitan siya. Sino ang walang pakialam na nangahas bumangga sa akin? Ikaw yan? Ikaw na tanga. Paano ka napunta rito? Celeste Aquino, pwede bang maging mas magalang ka? Anong problema? Dahil matagal kang nakasama ng walang silbi mong asawa, natuto ka nang sumagot sa ate mo. Hindi ka karapat-dapat maging ate ko. Paano mo kausapin ang asawa ko? Nandito ako para mag-apply. Ayoko nang magkagulo pa tayo. Hahaha, interview? Ay, ang kapatid kong walang silbi. Alam mo ba kung ano ka ba? Ito ang grupo ng Universal. Karapat-dapat ka bang mag-apply? Nakakatawa talaga. Ngayong taon, hindi pa ako nakarinig ng ganoong nakakatawang biro. Sino ang nag-iingay sa Universal? Tagapamahala, Lim, wag po kayong magalit. Kasalanan ng kapatid kong walang silbi. Hindi siya marunong. Oo nga, nandito kami ngayon para lang linawin ang nakaraang hindi pagkakaintindihan. Nakaraang hindi pagkakaintindihan? Wala akong anumang hindi pagkakaintindihan sa inyo. Tagapamahala, Lim. Kayo po ba si Binibining Kristal Aquino? Pasok po kayo. Tagapamahala, Lim. Nasaan ang security? Kalagkarin niyo palabas ang dalawang. Yan.
Tunay kang isang pambihirang talento. Ang desisyon ng tagapangulo, napakatalino talaga. Maligayang pagpasok sa Universal bukas. Crystal, kumusta ang interview mo ngayon? Matagumpay akong nakapasa. Ang galing talaga ng Crystal namin. Nga pala aking asawa, bukas, samahan mo ako sa isang class reunion? Pwede ka bang sumama? Tungkulin kong samahan ng asawa ko. Crystal. Miss na miss kita. Miss na miss din kita. Sino po ito? Ito ang aking asawa, si Angelo Buenaventura. Kumusta? Ang asawa mo, mas guwapo kaysa sa mga lalaki sa eskwelahan natin. Hindi nakakapagtaka na hindi mo pinansin ang mga nanliligaw sa'yo. Kung ikukumpara sa asawa mo, sila ay pawang mga sira-sira. Hindi naman siya kasing galing ng sinasabi mo, baka lumaki ang ulo niya sa kakapuri mo. Sige na, tama na, pasok na tayo. Ang mga tao sa loob ay halos kumpleto na. Hindi nga nagkamali, ito ang ang Campus Queen, Crystal Aquino. Ano ba yan? Kailangan mo pa bang maghuling labas? Oo nga, bakit ka ngayon lang dumating? Sige na, magkakaklase naman tayo. Ang mahalaga ay nakarating ka. Kumain muna tayo, kumain na. Sige, kumain na kayo? Uy, Mia, ang singsing mo, ilang milyon kaya yan? Custom made ba yan? Ay, hindi ko inakala na nakilala mo pala. Binili ito ng aking asawa, hindi ko rin alam kung magkano. Ayaw ko sana ng ganito kalaki. Sumasakit na ang daliri ko sa pagsusuot. Aking asawa, pinag-uusapan ng lahat ang malaking diamond ring na binili mo para sa akin. Humigit kumulang 1 milyon lang naman. Binili ko lang dahil nagustuhan ni Mia, wala lang yan. Mia, ang bait naman ng asawa mo sa'yo. Dahil din yan sa kakayahan ng asawa ni Mia. Sino pa ba ang makakabili ng ganyang kamahal na bagay? Si Crystal ngayon, hindi lang siya ang campus belle, kundi siya rin ang panganay na binibini ng pamilya Aquino. Bakit pagkatapos niyang magpakasal, wala siyang suot na alahas at ganito pa ang suot niya nang dumating? Mia, ayusin mo ang sarili mo. Ina, si Mia ay nag-aalala lang kay Crystal. Takot na baka mapunta siya sa maling tao. Bakit ka nagagalit ng ganyan? Oo nga, noong nasa eskwela pa, sinisip-sip mo na si Crystal Aquino. Ngayon nawala na si Crystal Aquino, ang loyal mo namang aso. Sabi ng mga nasa circle natin, ang pinakasalan ni Crystal Aquino ay isang kilalang manugang na lalaki, isang walang kwenta na hindi kinikilala ng pamilya Aquino. Ayusin niyo ang mga bibig niyo. Sino ang tinatakot mo? Akala mo pa rin. Ikaw pa rin ang panganay na binibini ng pamilya Aquino? Hindi mo ba tinitignan ang hitsura mong dukha? Oo nga, narinig ko na malapit nang malugi ang pamilya Aquino, di ba? Nagpapanggap pa ring mayaman, malapit na siyang maging manok na gubat, di ba? Tapos na ba kayo sa pagtawa? Anong klaseng dukat walang kwenta ka para hamunin kami? Oo nga, ano ka ba? Isa ka lang walang silbing, manugang na lalaki na hindi kinikilala ng pamilya Aquino. Halos maloko mo na ako. Ang pangalawang binibini ng pamilya Aquino, di ba? Nabalitaan kong malapit na kayong malugi. Bakit hindi mo ako samahan uminom? 1 baso, 10,000 piso. Danilo Ramos. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang makialam. Ano? Binibining Aquino? 1 baso? 10,000 piso? Para sa'yo ngayon? Di ba't kailangan mo yan, ha? Umalis ka! Hoy! Anong pakialam mo? Sabi ko, umalis ka? Pinapainom ko siya dahil sa kabaitan ko. Ang Aquino ay buhay pa ng ilang araw. Kapag hindi ako nasiyahan, bukas ay papabagsak ko kayo at magiging pulubi kayo sa kalye. Danilo, sobra ka na. Pagsilbihan mo lang ako, may pera ka. Hindi ba mas maganda yan kaysa sa walang silbi mong asawa? Munting dilag. Aray, ang kamay ko. Aray ko, ang kamay ko. Aray. Naglakas loob kang saktan ako? Ayaw mo nang mabuhay? Aray.
Asawa ko, anong nangyari sa'yo? Gago, halos maputol na ang kamay ko. Ang asawa ko ay tagapagmana ng isa sa 3 malalaking pamilya sa lungsod ng dagat, ang pamilya Ramos. Naglakas loob kayong saktan siya. Hintayin niyo ang kamatayan niyo. Humanda ka. Hahanap ako ng magpapahirap sa'yo. Pagdating ng panahon, maghintay ka lang. Naluluhod ka sa lupa at tatawagin mo akong tatay. Tanga, hindi ka ba marunong maglakad? Hayop ka, serbidor. Naglakas loob ka pang murahin ng asawa ko? Sino ang minura mo? Naglakas loob kang murahin ako, miss? Talagang hindi kayo takot mamatay. Naglakas loob kayong galawin ang babae ko? Ano ka ba? Tara. Humanda ka sa akin. Crystal, baka habang umaalis sila, umalis na rin kayo agad. Kung makakaalis kayo, umalis na agad. Si Danilo Ramos ay tagapagmana ng Yang Group. Kapag pumadyak siya, yayanig ang buong lungsod ng dagat. Crystal, may punto rin ang sinasabi nila. Malaki talaga ang impluensya ng pamilya ni Danilo Ramos. Umalis na kayo habang maaga pa. Hindi ako aalis. Gusto kong makita kung ano ang magagawa nila sa akin. Kung maglakas loob siyang lumapit, hindi na siya makakaalis. Crystal, Ina, huwag mo na akong pilitin. Nakapagdesisyon na ako. Hayaan na. May mga tao na hindi mapigilan, naghahanap lang ng kamatayan. Oo nga, nasabi na namin ang lahat ng dapat sabihin. Ginawa na namin ang lahat. Kung gusto nilang maghintay ng kamatayan, hayaan na lang sila. Talagang hindi kayo takot mamatay, ano? Nandito pa rin kayo naghihintay? nasaan ang mga kasama ninyo? Hindi kaya nagpapanggap lang kayong mayaman? Para kalabanin kayo. Kailangan pa ba naming tumawag ng tao? Ang pananakit ay napakababang paraan. Tanging ang mga walang silbi na walang kakayahan ang gagawa niyan. Tungkol naman sa amin, ang aking asawa ay nag-utos na bilhin ang ari-arian ng yumaong mga magulang ni Crystal Aquino. Binibining Aquino, gusto kong makita kung paano ka luluhod sa paanan ko at magmamakaawa. Ha 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 ha. Wala lang, may mga tao kasing hindi titigil hanggat di huli. Tingnan natin. Tara na. Aalis kayo? Manatili kayong lahat dito. Inaway niyo ako tapos aalis kayo? Sino nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Sino ka ba sa tingin mo? Magdadala ka lang ng kung sino at akala mo mapipigilan mo kami? Walang alam. Narinig mo na ba ang pamilya Reyes ng lungsod ng dagat? Pamilya Reyes? Ikaw? Ikaw si Binibining Reyes? Kung gayon, siya si? Ang hari ng boxing na si Kiko. Hindi naman pala masyadong bobo. Kiko. Binibining Reyes, sila ang nakasakit sa inyo. Bakit hindi nyo kami paalisin? Paalisin ko kayo? Ang mga kakilala nila, lahat ay mananatili dito para sa akin. Wala akong pakialam kung ano ang relasyon nyo. Sobra ka na. Ang batang babae ay maganda. Ang babaeng ito ay maganda rin. Hahaha. Kapag kinuha ang dalawang ito at ipinagsama sa iba, tiyak na malaki ang kikitain. Kiko! Dakpin sila at ipadala sa tagapamagitan. Sanayin ng maigi ang dalawang babaeng ito. Maraming gustong umangkin sa kanila. Ikaw, huwag kang lumapit. Binibining Reyes, pakihinto na po ngayon. Ang gusto kong gawin, walang makakapigil. Kung gagalawin ni Binibining Reyes ang aking asawa, makakaaway niya ako. Ikaw ang sa pamilya Aquino, ang walang silbing manugang na lalaki, di ba? Sa tingin mo mapoprotektahan mo ang asawa mo? Nakakatawa ka. Si Kiko ang nag-iisang hari ng boxing sa lungsod ng dagat. Walang makakatalo sa kanya sa buong lungsod ng dagat. Kung gayon, ipakita mo. Kiko, bangon na, bilis. Angelo, hindi ka ba nasaktan? Okay lang. Crystal, salamat sa asawa mo ngayon. Kung hindi, hindi tayo makakaiwas sa gulo ng babaeng yon. Crystal, pasensya na sa ginawa ko sa iyo kanina, pero niligtas mo pa rin kami.
Mukhang hindi totoo ang mga chismis. Hindi lang mabait ang boyfriend ni Crystal kay Crystal, kundi kaya rin niyang harapin ang hari ng boxing. Crystal, nakahanap ka talaga ng mabuting asawa. Kaya kang protektahan sa oras ng kagipitan. Talagang masaya ako para sa'yo. Sige Crystal, umalis na tayo. Ginoong Buenaventura, pasensya na. Nahuli ako. Okay lang? Tara na. Mukhang hindi na kayo makakaalis. Sino kayo? Siyempre, mga tao ko yan. Akala ko tumakas ka na? Hindi ko inakala na maglakas loob ka pang bumalik. Sa tingin mo ba, takot ako sa'yo? Bumalik ako para patayin kayong lahat. Sino ang gusto mong patayin? Isa na namang walang silbi ang sumulpot. Isasama na lang sa paglilinis. Sige, subukan mo. Huwag na kayong mag-abala, Ginoong Buenaventura. Hayaan nyo na sa akin. Ang pamilya Reyes na yan, naglakas loob pang kalabanin ng aming Ginoong Buenaventura. Hindi alam ang kinakalaban. Ang lakas ng loob mong insultuhin ako. Hindi mo ba alam ang posisyon ng pamilya Reyes sa lungsod ng dagat? Ha? Ang pamilya Reyes nitong 2 taon, maganda ang pag-unlad. Hindi ko inakala na ang tagapagmana ay ikaw na walang silbi. Ikaw, sino ka ba talaga? Paano mo nagawang hamakin ang pamilya Reyes? Gago, sa wakas, nakuha mo na. Hindi ko alam. Kapag nakita ng tatay mo ang cash flow na may problema, ano kaya ang gagawin niya sa'yo? Panganay na binibini Reyes. Ikaw, sino ka? Hindi mo kayang galawin ang Reyes. Imposible. Hindi ka naman siguro taga Santos, di ba? Mukhang hindi ka naman pala ganoon kabobo. Alam mo ba, ang taong pinagmumura mo ay sa ilalim ng Santos, ang tagapangulo ng grupo ng Universal. Ang pamilya Reyes na hamak lang ay naglakas loob na magsalita ng ganoong kayabangan. Grupo ng Universal ng Santos? Imposible yan. Tapos na. Ang pamilya Ramos. Tapos na. Kapag ginulo mo ang hindi dapat guluhin, kailangan mong panagutan ang kahihinatnan. Ang pamilya Reyes at pamilya Ramos ng lungsod ng dagat ay tapos na. Ngayong naayos na ang lahat. Uy, aking asawa, aking asawa. Uy, aking asawa. Sigurado ka? Ang babaeng yan, siya na ang sa grupo ng Universal. Tagapamahala ng proyekto. Lola, nakita ko po sa sarili kong mga mata. Nag-interview siya sa grupo ng Universal. Nagtanong ako. At siya nga ang tagapamahala ng proyekto. Hindi ko inakala na may kakayahan din siya. Tulad ng nanay niya. Kung gayon, kayong dalawa pumunta kayo ngayon sa bahay ng kapatid ninyo para magmakaawa. Hindi siya malambot ang puso. Kaya kung iiyak kayo at mag-iingay, tiyak na tutulungan niya kayo. Lola, pinapapunta mo ako. Sa babaeng walang hiya na yan? Oo nga, Lola. Ako, paano tayo magmamakaawa kay Crystal Aquino? Siya na ang tagapamahala ng proyekto sa grupo ng Universal. Kailangan natin ang item ng grupo ng Universal. Kung hindi kayo magmamakaawa sa kanya, may iba pa ba kayong paraan? Ayoko pa rin pumunta. Ayaw mong pumunta? Gusto mong makita ang pamilya Aquino na malugi? Wala kang magagawa. Ayaw mong pumunta? Kung ayaw mong pumunta, babaliin ko ang mga binti mo. Teka. Lola, pupunta kami ngayon. Sige, pupunta kami. Iyan ang aking mabuting anak. Bilisan ninyo at pumunta na kayo. Ang pamilya Aquino ay hindi na makapaghintay ng 15 minuto. Tagapamahala, Lim. Gusto kong magdaos ng kasal para kay Crystal. Sa lungsod ng dagat, ang lahat ng mayayaman at makapangyarihan, papuntahin mo silang lahat. Gusto kong malaman ng lahat na hindi basta-basta ang Crystal namin. Magandang ideya yan. Noon, ang tagapangulo at si Binibining Crystal ay nagpakasal, pero hindi sila nagdaos ng kasal. Ang pagdaos ng kasal ngayon ay tamang-tama para malaman ng lahat ang tunay na pagkatao ni Binibining Crystal. Sa hinaharap, hindi na mangyayari ang mga nangyari noon. Kung gayon, maghanda ka at magpadala ng sulat sa lahat ng kilalang pamilya sa lungsod ng dagat. Opo, sisiguraduhin kong si Binibining Crystal ay magkakaroon ng marangal at engranding kasal. Walang hiya ka. Naging tagapamahala ng proyekto ka lang sa Universal. Nagmamalaki ka na ha? Hindi mo man lang sinalubong ang bayaw mo nang dumating siya.
Anong pakay ninyo? Hoy, anong ibig mong sabihin? Dumating ang ate at bayaw mo sa bahay mo, hindi mo man lang kami inalok ng tubig? Ano ba talaga ang pakay ninyo? Diretsuhin nyo na. Narito kami ngayon para ibigay mo sa amin ang item ng Universal. Tama. Di ba? Bakit ganyan ka sa Universal item? Dati, ang grupo ng Universal, ang pumutol ng kooperasyon sa pamilya Aquino, kaya nalagay sa krisis ang pamilya natin. Ngayon, isa ka ng tagapamahala ng proyekto, pero hindi mo man lang matulungan ang sarili mong pamilya. Hoy, bakit ganyan ka makatingin sa amin? Anong ibig sabihin yan? Hindi ko basta-basta maibibigay sa inyo ang item. Walang hiya kang babae. Naglakas loob kang tanggihan ako? Ang paghingi namin ng tulong sa iyo ay pagbibigay halaga sa iyo. Talaga bang sineseryoso mo ang sarili mo? Maraming kumpanya sa lungsod ng dagat ang mas angkop para sa Universal item kaysa sa Aquino. Bilang tagapamahala ng proyekto ng Universal, kailangan kong maging responsable para sa Universal item. Naging manager ka lang, hindi mo na kami kilala, di ba? Alam mo ba kung ano ang apelyido mo? Apelyido mo ay Aquino. Kung wala ang pamilya Aquino, magkakaroon ka ba? Hemp, ikaw na, traidor. Kung sakaling paalisin ka ng Universal balang araw, hindi ka ba babalik sa pamilya Aquino? Nang masunurin? Ha? Walang hiya kang babae. Naglakas loob kang buhusan ako? Walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong gawin yan sa aking asawa. Aking asawa. Ikaw na walang silbi. Ang lakas ng loob mong saktan ang aking asawa. Huwag kang sumagot. Sasaktan din kita. Umalis na kayo ngayon din. Kung hindi, maya-maya, hindi ko masisiguro na makakalabas kayo ng nakatayo. Ikaw. Ikaw? Asawa, umalis na tayo. Si Angelo Buenaventura, sila ay malinaw na, aking ate at bayaw. Malinaw na magkamag-anak tayo. Bakit nila ako ginaganito? Ayos lang, nandito ako. Ako ang iyong minamahal at isa ring pamilya mo. Poprotektahan kita habang buhay. Angelo, may tinatago ka ba sa akin? Crystal, ano naman ang itatago ko? Ansayo? Kung gayon, bakit ka biglang naging tagapangulo ng grupo ng Universal? Crystal. Sa totoo lang, ayaw ko sanang sabihin sa'yo. Dahil natatakot akong masaktan ka. Pero dahil gusto mong malaman. Ang totoo, sasabihin ko sa'yo ang lahat. Crystal, naaalala mo pa ba noong pinulot mo ako, puno ako ng sugat? Sige. Hindi naman siguro martial arts. Master ang asawa ko, di ba? Kaya siguro, naging tagapangulo siya ng grupo ng Universal dahil iniligtas niya ang pinuno ng pamilya Santos. Ang totoo, may sasabihin ako. Asawa ko, ano man ang mangyari, hindi kita pagdududahan kailanman. Anong gagawin? Wala tayong nagawa. Pinalabas pa tayo. Siguradong hindi tayo palalampasin ni Lola. May paraan ako. Ganito, sasabihin natin na si Crystal Aquino ay walang awa. Siya naman talaga ang ayaw tumulong sa atin, kaya niya tayo pinalabas, di ba? Magandang ideya. Lola. Lola. Anong nangyari? Si Crystal Aquino, yang babaeng yan. Diretso kaming pinalabas. Oo nga. Nagsorry na rin kami at nagmakaawa na. Pero ayaw niya talaga. Ano, naglakas loob siya? Ganoon siya kalakas loob? May mas malala pa siyang ginawa, sabi niya. Matagal na raw siyang pangkalahatang tagapamahala ng grupo ng Universal. Hindi raw karapat-dapat ang pamilya Aquino sa kanya. Tama nga, sinabi pa niya. Kahit lumuhod ka pa raw, hindi pa rin siya papayag. Ang hayop na yan. Hayop. Paano nagkaroon ng pamilya Aquino ng ganoong hayop? Lola, huwag kang magalit. Para sa ganyang tao, hindi sulit magalit. Oo nga, Lola, huwag kang magkasakit dahil sa galit. Hello? Lola, kami ni Angelo ay magpaplano ng muling kasal at gusto ka naming imbitahan. Crystal Aquino, walang hiya ka. Hindi ka ba? Titigil hanggat hindi mo ako napapatay sa galit? Patay na ang pamilya Aquino. Ang kasal mo kay Angelo ay hindi rin magtatagal. Ang walang hiya na yon, hindi ba niya gustong malaman kung sino ang pumatay sa mga magulang niya? Sa araw ng kasal niya,
Sasabihin natin sa kanya ang mga impormasyong alam natin. Gusto kong makita kung pipiliin niyang ituloy ang kasal o malaman ang impormasyon tungkol sa mga magulang niya. Binata, ang pamilya ay kumikilos na. Naiintindihan ko. Tagapamahalalim, lumapit ka? Tagapangulo Buenaventura, hinahanap niyo po ba ako? Tagapamahalalim. Alam mo ba kung sino ako? Tagapangulo ng grupo ng Universal. Ano pa? May kinalaman sa pamilya Buenaventura ng dakilang lungsod. Magpapakilala akong muli. Ako si Angelo Buenaventura, ang tagapagmana ng pamilya Buenaventura. Ikaw ang tagapagmana ng pamilya Buenaventura ng dakilang lungsod? Kaya pala nabili mo ang Universal. Ganoon ba? Pasensya na, tagapangulo. Nawala ako sa sarili. Ayos lang. Pinapunta kita rito ngayon para humingi ng pabor kay tagapamahalalim. Sabi ninyo, tungkulin ko. Tagapamahalalim, siguro may narinig ka na. Ngayon, si Ronald Buenaventura ang namumuno sa pamilya Buenaventura, tama? Siya ang aking nakakatandang tiyo. Siya rin ang aking ama-amahan. Sa simula, wala akong balak na agawin ang Buenaventura sa kanya. Pero siya, pati ang huling piraso ko ay gusto niyang ubusin. Ngayon, kailangan kong bumalik sa pamilya Buenaventura. Pero, natatakot akong saktan niya si Cristal. Kaya, tagapamahalalim, pakiprotektahan mo siya para sa akin. Nitong mga araw na sumama ako kay tagapangulo Buenaventura, marami siyang itinuro sa akin. At pinataas din ang Universal sa mga pandaigdigang kumpanya, sa mas mataas na antas. Makatuwiran lang, natulungan ko kayo. Maraming salamat, tagapamahalalim. Kung mapoprotektahan mo si Cristal, ako, si Angelo Buenaventura, ay bibigyan ka ng 100 milyon bilang pasasalamat. Hindi po ito nararapat, tagapangulo Buenaventura. Ako, si Angelo Buenaventura, ay palaging mapagbigay sa aking mga tao. Kung gayon, ako, si Isang Lim, ay nagpapasalamat kay tagapangulo Buenaventura. Magkita tayo sa dating lugar. Binata, Tumayo ka. Anong balita sa kanya? ang pamilya ay nagpahayag na siya ay nagkasakit ng matindi ngayong taon at hindi na karapat-dapat mamuno sa pamilya Buenaventura. Kamakailan, nang matanggap ang balita na buhay ka pa, nais ng pamilya na gawin ko ang lahat upang mahanap ka para ikaw ang magmana ng posisyon sa pamilya. Noong nakaraan, tinulungan ko siyang malampasan ang pagsubok. At ngayon, pakiramdam niya ay banta na naman ako. Ganoon ba? Kahit ang kaunting ari-arian na natitira sa akin ay gusto pa niyang pigain. Binata, dapat noon pa. Ang pangatlong Buenaventura, hindi ko siya gustong kalabanin. At hindi ko rin siya gustong paghigantihan. Binata, ang patuloy mong pag-atras ay magpapalala lang sa kanilang pagiging walang busog. Dapat noon pa, hindi ka na naging maawain. Binata, kahit sisihin mo pa si ang pangatlong Buenaventura, sasabihin pa rin niya ito. Ang pangatlong Buenaventura, tama ka. Dapat noon pa, hindi na ako naging maawain. Sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay siya. Ito na ang dakilang lungsod. Matagal na akong hindi nakakabalik. Masigla pa rin ito. Binata, marami kayong pinagdaanan sa mga nakarang taon. Tama na, sa negosyo na tayo. Sa Buenaventura, ang mga tao mula sa panig ng tatay ko. Ilan pa ang natitira? Binata, 30% pa ang natitira. Ang porsyento ay maganda pa rin. Hindi lang yon. Ang iba pang umalis sa Buenaventura ay umuunlad din. Ngayon ay mga bagong puwersa sa dakilang lungsod. Patuloy din nilang hinahanap ang inyong kinaroroonan. Binata, ang Buenaventura ay may kalahati pa ng mga tao na puro interes lang ang tinitingnan, sila ay mga pakibagay. Ang mga tao ni Ronald Buenaventura ay 30% lang din. Kung gayon, si Ronald Buenaventura, ang walang silbi na ito, ay hindi pa rin nagbabago. Nabalitaan kong bumalik na si Angelo Buenaventura. Ngayon din ay uupo na siya bilang tagapangulo. Interesado ka pala sa ganitong bagay. Nawala ang binatang Angelo Buenaventura ng 3 taon, hindi mo man lang siya hinanap? Rafael Buenaventura.
Ikaw. Binata, ikaw nga ba yan? Bumalik ka na? Tita Rafael, bumalik na ako. Mabuti at nakabalik ka. Mabuti at nakabalik ka. Halika, umupo ka na. Anak, matagal nang handa ang mga dokumento. Hinihintay na lang ang pirma mo para makaupo ka na bilang tagapangulo. Salamat, Tita Rafael. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ang unang ginawa niya, pagbalik sa dakilang lungsod, ay hindi ang bumisita sa akin? Matagal ko nang alam na siya ay isang ingratong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ang hayop na yan. Pinuno ng pamilya, huwag kang magmadali. Dahil nandito na siya sa dakilang lungsod, marami tayong paraan para harapin siya. Hayaan mo siyang pumunta rito sa dakilang lungsod, pero hindi na siya makakabalik. Ihahatid na lang kita mamaya, anak. Tita Rafael, hindi mo na kailangan pang ihatid ako. Kaya ko nang mag-isa. Ihahatid ka ni Tita Rafael ay para sabihin sa'yo na kung uuwi ka, mag-ingat ka pa rin sa iyong ama-amahan. Hindi naman nilalayo ni Tita Rafael na sirain ang inyong relasyon. Nais ni Tita Rafael na protektahan mo ang iyong sarili at maprotektahan din ang mga iniwan sa'yo ng iyong mga magulang. Tita Rafael, alam ko na. Alam ko na ang lahat ng ito. Binata, ngayong napirmahan na ang kontrata, ano ang susunod nating gagawin? Ayon sa utos ko, baguhin ang Buenaventura, huwag magtira ng kahit isa. Naiintindihan niya ang pangatlong Buenaventura. Ang unang bagay pagbalik sa dakilang lungsod ay ang paghalili sa kumpanya. Kahit na utos niya ito, siguradong hindi rin siya masaya. Panahon na para si ang pangatlong Buenaventura na pumunta sa lumang bahay ng pamilya Buenaventura para harapin ang sakim na matandang walang kwenta. Angelo, sa wakas nakabalik ka na. Ang iyong ama ay nagpakahirap sa paghahanap sa iyo. Sa wakas ay nabalitaan na rin kita. Hindi ba't nakabalik na ako, ama? Haha, Mayordomo, dalhin mo ang pinakamagandang tsako. Opo. Angelo, nang mahanap kita, napakasaya ko. Ngunit noon, ang pamilya Buenaventura ay siniraan. Nakiusap ako sa iyo noon, ngunit ayaw mong bumalik. Nagagalit ka ba sa akin dahil hindi kita nahanap ng mas maaga noon? Ay, hindi po, ama. Dahil may mga bagay akong hindi pa naayos noon. Salamat sa 1 bilyon na ibinigay ninyo sa akin. Kita mo, ngayong naayos na, bumalik na ako sa dakilang lungsod, hindi ba? Mabuti kung hindi, mabuti kung hindi. Ama, may isa pa akong dahilan kung bakit ako narito ngayon. Iyon ay umaasa akong makadalo kayo sa aking kasal. Nagpakasal ka na? Opo, ama. Hindi ba't gusto ninyong ipahayag na ako ang pangulo ng pamilya Buenaventura? Saktong ang aking asawa, ang kanyang pamilya, ay mahina, madaling apihin. Kaya ipahayag ninyo na lang sa kasal. Ang ingrato na ito ay nagpakasal na. Kung magkakaanak siya, ang mana, mas hindi ko na makukuha. Hindi pwede. Hindi ito dapat mangyari. Ayaw ba ni ama? Hindi. Sobrang saya ko lang. Paano ko naman hindi pupuntahan ang kasal mo? Mabuti naman. Kung gayon, aabangan ko ang pagdating ni ama. Hahaha, mabuti. Hahaha. Uy, Angelo, ngayong magpapakasal ka, nakapaghanda ka na ba ng dote? Hindi pwedeng mawala sa pamilya Buenaventura ang ganitong kaugalian. Ang ama mo noon ay dapat nag-iwan sa iyo ng maraming shares, di ba? Bakit hindi mo ilabas at ayusin, tingnan kung sapat? Kung hindi sapat, dadagdagan pa ni Papa para sa iyo. Ang pagpapakasal ni Angelo dapat maging marangya at maluwalhati. Ang aking tunay na ama, hindi ba siya umalis noong 7 taong gulang ako? Nang umalis siya, may iniwan ba siya sa akin? Siyempre meron. Iyon ay bumubuo ng 32% ng shares ng Buenaventura. Kung hindi niya ibibigay sa iyo, kanino pa? Pinuno ng pamilya. Noon, bata pa si Binata Angelo Buenaventura, baka nga hindi niya alam ang tungkol dito. Kailangan pa ring pabalikin ang binata para ayusin ang mga iniwan ng kanyang ama, para malaman. Oo nga, Angelo. Pagbalik mo sa bahay ng mga magulang mo, tingnan mong mabuti kung mayroon ba silang iniwan sa'yo na hindi mo alam. Sige, pagkatapos kong magbigay galang sa inyo, Angelo, dadalawin ko ang puntod ng mga magulang ko at titingnan ko rin sa bahay kung may iniwan sila. Mabuti. Ako po si Angelo, magpapaalam na. Paihahatid kita sa mayordomo. Huwag na po, salamat po ama. Ang ingratong yan, naglakas loob pang sumagot sa akin.
Ang kapatid kong lalaki at asawa niya na nagpahamak sa sarili. Ilang beses ko nang hinalughog ang mga gamit nila, pero hindi ko mahanap ang mga shares. Siguradong hawak-hawak niya yan. Pinuno ng pamilya, kalmahin niyo po muna ang sarili niyo. Siya ay isang bata pa lang, kaya ba niyang talunin kayo? Pagdating ng panahon, ang mga bagay na hawak niya ay kailangan niyang ibigay sa inyo ng kusa. Yung mayordomo na kasama ni Ronald. Siya yung iniligtas ni Ronald. 3 taon na ang nakaraan. May kakayahan siya at para suklian ang pagliligtas ni Ronald sa kanya, lubos siyang tapat kay Ronald sa lahat ng bagay. Sabi ko na nga ba, ang utak ni Ronald paano naman susuportahan ang pamilya Buenaventura ng 3 taon nang hindi bumabagsak? Kaya pala may ganitong tao sa likod niya. Binata, yung mayordomo, mas mabuti na mag-ingat tayo. Hindi siya basta-basta. Hindi basta-basta? Mas maganda yan. Kung ganon, siya ang unahin natin. Ikaw ang mauna, babalik ako sa lungsod ng dagat. Opo, Binata. Ngayong bumalik ka, hindi ka naman siguro ginulo ni Ronald, di ba? Hindi naman niya ako ginulo. Gusto lang niya na ibigay ko ang iniwan ng tatay ko at nanay ko sa akin, ang 32% ng shares. Ha. Ang dali naman niyang mag-isip. Walang hiya talaga siya. Noong namatay ang mga magulang mo, sobrang nagsisisi ang itsura niya. Ang aksidente sa sasakyan ng mga magulang mo, siguradong may kinalaman siya doon. Ang pangatlong Buenaventura, sa tingin mo hindi ko alam? Ang aksidenteng ito, 3 taon na ang nakaraan. Hindi niya gustong patayin ang mga magulang ko. Gusto lang niyang mapilayan ang ama ko at agawin ang kanyang mana. Hindi ko lang inakala na gagamitin ako ng kalaban at pinatay pa ang tatay ko at nanay. Ang pangatlong Buenaventura, alam mo ba? Bago sila mamatay, sinabi sa akin ng tatay ko at nanay, huwag kong kamuhian ang nakakatandang tiyo at nagsisiraw siya ng totoo at palalakihin niya ako ng maayos. Pero hindi niya inakala na magiging ganito ako kagaling na halos mapantayan ko na ang aking ama sa galing. Sa huli, hindi niya ako kayang tiisin. Binata, ang mga ito, alam mo na ang lahat? Alam mo ba? Sa totoo lang, ayoko siyang kalabanin. Kahit 3 taon na ang nakaraan. Sinaktan niya ako, ayoko na siyang makasama sa anumang paraan. Pero, ang pinakamasama sa lahat, muli niya akong ginulo. Kaya, hayaan siyang mamatay. Tagapamahalalim, bakit ka may oras na pumunta? Dito sa proyekto ngayon, may problema ba sa anumang proyekto? Wala naman. Kasal ninyo ng tagapangulo. Nais kong tanungin kung papayagan mo ako, Crystal, na maging abay mo. Siyempre, karangalan ko na maging abay ko, si tagapamahalalim. Salamat, Crystal, sa pagtitiwala mo. Maging abay mo ako, dahil may ginagawa, ang tagapangulo ngayon, at baka may maghiganti sa kasal. Kaya, nag-aral ako ng martial arts, at sa tabi mo, mapoprotektahan kita. Pero kailangan mo ring mag-ingat ng gusto, alam mo ba? Sige. Aking asawa. Ang kasal natin, paano ko hahayaang ikaw lang ang mag-alala? Sabi ni tagapamahalalim na may inaasikaso kang mahalaga? Akala ko wala kang oras. Hindi ba't naglaan ako ng oras? Aking asawa, sa tingin mo, mas maganda ba ang Chinese o Western style? Paumanhin? Asawa? May kailangan pa akong asikasuhin. Sige, magpatuloy ka na. Anong mahalagang bagay at nagdala sa iyo rito mula sa dakilang lungsod at lungsod ng dagat? Binata, pasensya na. Hi, kapag may problema, solusyonan lang. Huwag kang ganyan. Di mahusay ang paghawak ni ang pangatlong Buenaventura. Hinihiling ko ang iyong kaparusahan, Binata. Ang pangatlong Buenaventura, tumayo ka. Hindi ko kailangan ang paghingi mo ng tawad, kundi kung paano masosolusyonan ng maayos ang mga lumabas na problema. Opo, Binata. Sabihin mo na, ano ang nangyari? Si Ronald Buenaventura, ang asong iyon, niloko kami. Ginagamit na naman ang parehong taktika. Ang kumpanyang nakikipagtulungan sa amin ay lihim na binili ng Salazar at Ronald Buenaventura. Ngayon, magkakaroon ng paglabag sa kontrata at handa silang magbayad ng penalty. Ang penalty sa kontrata ay napakababa. Ngunit ang mga pabrika sa dakilang lungsod na may kaugnayan dito ay nabili na nila. Ngayon, wala nang sinuman ang gustong gumawa para sa amin.
Ang bagay na ito, masalimuot, Paano na ito, binata? babalik na ako agad sa dakilang lungsod. Hindi mo yan kayang ayusin mag-isa. Pero paano na ang kasal ninyo ng ginang? Aayusin ko agad. Susubukan kong makabalik bago ang kasal. Pero, tama na. Wala nang ibang paraan. Kakausapin ko si Crystal tungkol dito. Tapos na agad? Hindi ba naging maayos ang usapan? Crystal, patawad. May kailangan akong ayusin. Hindi maganda ang takbo. Bago ang kasal, baka kailangan ko pa itong asikasuhin. Ayos lang, kung ako ang mag-aasikaso ng kasal, magagawa ko ito ng buo ayon sa gusto ko. Crystal, palagi kang ganyan kaunawain. Asawa mo ako, syempre, ako ang magiging pinakamatibay mong suporta. Sige na, huwag mo nang masyadong sisihin ang sarili mo. Kaya ko ito mag-isa, kaya lang mapapagod ako. Crystal, salamat. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong ayusin ang lahat, babalik ako agad. Bibigyan kita ng isang kasal na hindi mo malilimutan habang buhay. Sa unang beses pa lang ng binata, gusto nang pabagsakin ang Buenaventura? Mawawalan ng reputasyon at lahat ay babayaran. Julian, paano ka magsalita? Ang binata, unang beses pa lang humawak ng Buenaventura, may hindi pa alam, at naloko ng iba, normal lang yan. Hindi ito kasalanan ng binata. Ako ang may pagkukulang sa bagay na ito. Sige na. Sa ganitong oras, wag na nating pagtalunan ng tama o mali. Ang paglutas ng problema ang pinakamahalaga. Madali lang sabihin para sa'yo. Pagdating ng panahon, tingnan natin ang mga pagkalugi, paano mo babawiin? Sino ang nagsabing magkakaroon ng pagkalugi? Sumumpa silang hindi na makikipagtulungan sa pamilya Buenaventura. Ngunit ang kanilang amo ay kaibigan ng aking mga magulang noong nabubuhay pa sila. Bagamat may galit, naaalala pa rin ang nakaraan. Ikaw, nagawang kumbinsihin si ang kakaibang matandang Gomez? Ang binata ay talagang madiskarte. Lubos na humahanga si Tita Rafael. Pinuno ng pamilya. Hindi ko ba sinabi na huwag mo akong abalahin sa oras na ito? Pinuno ng pamilya, may nangyari. Anong nangyari? Hindi mo man lang maayos at kailangan mo pa akong abalahin? Naayos na ni Angelo Buenaventura ang problema. Anong sinasabi mo? Paano nangyari yan? Kakabalik lang niya sa pumunta sa dakilang lungsod at wala siyang kapangyarihan. Paano niya nalutas yan? Ang kakaibang matandang Gomez. Siya? Siya nga? Hindi ba niya sinabi na hinding-hindi na siya makikipag-ugnayan sa Buenaventura? Si Angelo Buenaventura, ang ingrato, ang galing niya. Napakagaling. Hayop! Mga hayop kayo. Paano ninyo nagawang sirain ang plano ko? Sisiguraduhin kong malas na wakas ang sasapitin ninyo. Pinuno ng pamilya, si Angelo Buenaventura, ay papunta na. Ma, ang test item na ipinagkatiwala mo, matagumpay ko nang natapos. Kaya ang posisyon ng Pangulo ng Buenaventura, maibibigay mo na sa akin ng may kumpiyansa, tama? Pesting aso ka, katulad ng nanay mo. Nanalo na nga, nagpapananakot pa. Oo naman, oo naman. Sa simula pa lang, pinapasanay lang kita sa negosyo. Kung pumasa ka o hindi na mahalaga, ang posisyon ng Pangulo ng grupo ng Buenaventura, hindi ba't sa iyo pa rin naman? Matandang Soro, Ama, may mga bagay pa sa kumpanya na kailangan kong asikasuhin, kaya aalis na ako. Teka. Hindi naman ganoon kahalaga ang trabaho. Ang masasarap kong alak at pagkain, nakahanda na para sa iyo, para ipagdiwang lang. Salamat, Ama. Wag na po, dahil may isa pang bagay sa kumpanya na napaka-emergency. Ha. Si Angelo ay napakaseryoso sa trabaho, labis din akong natutuwa. Dalhin mo muna ang alak, iinom lang kami ni Angelo at magdiriwang na. Ay, hindi, wag kang... Oy, hindi mo ba ako igagalang? Kung gayon, aalis na si Angelo. Sige, umalis ka na. Alak? May problema ang alak ni ang pangatlong Buenaventura. Binata. Binata. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Ang pangatlong Buenaventura?
Siguradong darating si Ronald Buenaventura para hulihin ako. Hindi mo siya kayang talunin. Umalis ka na! Umalis ka na! Dali! Hindi. Ipagtatanggol ko ang binata hanggang kamatayan. Hindi niya nakuha ang pera sa shares. Hindi niya ako gagawa ng masama. Bilisan mong pumunta sa lungsod ng dagat para protektahan si Kristal. Bilisan mo. Binata? Tandaan mo. Siguraduhin mong ligtas siya. Opo? Dali! Bumaba ka na sa sasakyan, maglakad ka muna. Matandang lobo. Nagpapainom ka pa rin ng droga? Hindi ko inakala na ganoon ka kababa. Puro panlilin lang. Wala nang usapan ng kawalang hiyaan. Ikaw ang pinalaki ko, dati, gusto kitang hulihin pero hindi ko kaya. Pero ngayon, hindi na siguro. Kaya sumama ka na lang sa akin ng kusa para hindi na tayo magkaabala. Pwe. Mayordomo. Dakpin mo siya at ibalik. Hindi pa rin ba siya susunod? Sige, dalhin siya pabalik. Kristal Aquino, Lola, dumating ka pa rin para dumalo sa kasal ko? hindi ako dumating para sa kasal mo. Tingnan mo nga, anong oras na ba? Ang walang kwenta mong asawa, dumating na ba? Siguradong darating siya. Kung dumating siya, hindi matutuloy ang kasal mo. Hindi mo ba gustong malaman kung sino ang pumatay sa mga magulang mo? Lola, nakahanap ka na ba ng pahiwatig? Nakahanap na. Lola, bilisan mo. Sabihin mo na sa akin. Bilisan mo. Pwede rin naman ganito. Iwanan mo agad ang kasal, sumama ka sa akin. Tapos, hiwalayan mo na yang. Walang kwentang asawa mo. Hindi, Lola. Hinding-hindi ko. Hihiwalayan si Angelo. Ikaw. Ikaw na tanga. Uy. Hindi nga nakapagtataka na naging pangkalahatang tagapamahala ka ng item ng grupo ng Universal. Ang wedding gown na yan, mahal siguro, no? Nakakaawa talaga. Bukod pa sa pag-alaga sa walang silbing. Yan, sa loob ng 3 taon, pati kasal. Sarili niyang pera pa ang ginamit at siya pa ang mag-isa sa pag-aasikaso. Talagang kaawa-awa at kahabag-habag. Huwag ninyong pagsalitaan ng ganyan si Angelo. Kasal ko ngayon at hindi kayo welcome, kaya sana umalis na kayo agad. Kristal Aquino, akala mo ba gusto naming pumunta sa kasal mo? Gusto lang naming makita kung paano ka mapapahiya sa kasal mo. Walang hiya ka. Ganoon ba kahalaga sa'yo ang walang kwentang yan? Pati ate at bayaw mo, pinalis mo pa. Oo nga, Lola. Tingnan mo si Kristal Aquino. Simula nang magpakasal sa walang silbing yan, parang ibang tao na siya. Hindi ko alam kung anong boladas ang pinainom sa kanya. Uulitin ko, hindi ko papayagan na ganyan ang sabihin ninyo kay Angelo Buenaventura. Ikaw na pampawala ng pera. Mumurahin ko ang walang silbi mong asawa. Ano ngayon? Nabubuhay ka pa rin sa sarili mong panaginip, ano? Idilat mo ang mga mata mo at tingnan mo ng mabuti. Tapos na ang oras. Nasaan ang walang silbi mong asawa? Baka naman, sa panahong nawala siya, nakahanap na siya ng bagong sugar mommy. At ayaw na sa'yo. Tanga ka. Matagal ko nang sinabi na hindi maaasahan ang walang kwentang yan. Tingnan mo, maraming inimbita. Pero sa kasal ninyo, hindi nagpakita ang walang kwentang yan. Nakakahiya ito sa pamilya Aquino. Alam na ng buong lungsod ng dagat na mayroon tayong isang walang silbi na naghahabol sa iba pero ayaw pa sa kanya ng iba. Tama na. Hoy, bakit ka sumisigaw sa amin? Sumigaw ka pa. Yang walang kwenta mong asawa, hindi rin siya makakapunta. Ay. Ikaw pala. Hindi ba ikaw yung extra na kinuha ni Angelo Buenaventura, yung walang kwenta, noong nakaraan? Ginang, may nangyari sa binata. Pinapunta ako para sunduin ka. Anong nangyari sa kanya? Ano? Ikaw, yang walang silbi mong asawa. Kinuha siya para umarte. Ikaw din. Kinuha mo rin siya para umarte? Kristal Aquino, sa halip na gastusin mo yung pera mo sa wala, diretso mo na lang aminin. Ito. Hindi mura ang pagkuha ng isang araw, di ba? Anong nangyari kay Angelo Buenaventura?
Ginang, mahirap ipaliwanag ngayon. Nagkakatiwala ka ba sa akin? Kung gayon, dadalhin kita sa kanya. Talagang umalis na? Buong akto ang pag-arte niya. Itong si Crystal Aquino. Ikaw! Isa kang tanga! Ano ang ibig mong sabihin? Si Angelo ba ang tagapagmana ng pamilya Buenaventura ng dakilang lungsod? Bumalik siya sa pamilya Buenaventura para asikasuhin ang mga bagay doon. Pamilya Buenaventura ng dakilang lungsod? Si Angelo pala ay mula sa pamilya Buenaventura ng dakilang lungsod. Nasaan si Angelo? Kumusta na siya? Ano ba talaga ang nangyari? Nasa panganib ba siya? Ang ama-amahan ng binata ay siya ring nakakatandang tiyo niya. Gusto niyang solong hawakan ang pamilya Buenaventura. Ang nangyari 3 taon na ang nakaraan ay gawa rin niya. Hawak niya ngayon ang binata. Ngunit dahil sa shares ng binata, pansamantalang walang panganib ang buhay ng binata. Kung gayon, pipilitin niya si Angelo na sabihin ang kinaroroonan ng shares. Tiyak na nasa masamang kalagayan siya ngayon. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Pwede ka bang mag-isip ng paraan para iligtas si Angelo? Ginang, kumalma po kayo. Makakahanap ako ng paraan para iligtas ang binata. Ginang, walang magawa si Ronald Buenaventura laban sa binata. Hinahanap niya kayo sa buong bansa. Sinubukan niya akong takutin at suhulan para malaman ang inyong kinaroroonan. Ang kanyang mayordomo, napakalakas. Sa tingin ko, maliban sa binata, walang makakatalo sa kanya. Kaya ngayon, kailangan kong tiyakin ang inyong kaligtasan. Ibig mong sabihin hinahanap niya ako ngayon? Dahil hinahanap niya ako at sinubukan kang suhulan, bakit hindi natin ibaliktad? Ginang, masyadong delikado. Para sa inyo ang gagawin ninyo. Basta mailigtas si Angelo, lahat ay sulit. Gawin mo lang ang sinabi ko. Ginang, ang pagkakaroon namin sa inyo ay karangalan ng aming binata. Ang pangatlong Buenaventura, masusunod ang utos ninyo. Hayop ka. Magsasalita ka ba o hindi? Kalimutan mo na yan. Hindi ko sasabihin sa'yo kung nasaan ang mga shares. Papatayin kita? Sa tingin mo ba, hindi kita kayang patayin? Sige. Ang tigas ng dila mo. Ano na? Pangatlong Buenaventura. Nakapagdesisyon ka na ba? Nakapagdesisyon na ako. Basta huwag mong galawin ang mga tao sa ampunan at dagdagan mo pa ng 2 bilyon, papayag ako. Pangatlong Buenaventura. Napakaliit naman ang hinihingi mo. Pero ayos lang, pumapayag ako. Imposible. Imposible! Hindi ako kayang traidorin ni pangatlong Buenaventura. Angelo, sa mundong ito, walang imposible. Sa tingin mo ba walang kahinaan si pangatlong Buenaventura? Si pangatlong Buenaventura, bago mo pa siya kinuha, ay lumaki sa ampunan. Hindi mo alam, di ba? Niloloko mo lang ako. Si pangatlong Buenaventura, hindi niya ako kayang traidorin. Kapag lumabas na si pangatlong Buenaventura, kasama ang babaeng, yan na, si Crystal Aquino, malalaman mo rin, di ba? Imposible. Hinding-hindi. Nandito na po siya, amo. Dalhin sila rito. Crystal? Angelo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan. Ang pangatlong Buenaventura. Hayaan mong magkita ang mga takas na magkasintahan. Bakit? Ano mo ginawa ang ganoong kapanganib na bagay? Hindi mo sinabi sa akin? Angelo, ano ako sa'yo? Patawad, Crystal. Hindi kita naprotektahan ng maayos? Hindi. Sapat na ang ginawa mo, Angelo. Sapat na ang pag-alaala ninyo. Dalhin siya pabalik. Hindi. Huwag. Ang pangatlong Buenaventura, hayop ka. Angelo, kung hindi ka pa magsasalita, ang masasaktan ay ang iyong munting asawa. Ronald, hayop ka. Manghahas kang galawin siya? Ano ang hindi ko kayang gawin?
Hindi lang siya ang sasaktan ko, gagaling ko pa ng paunti-unti ang kanyang mukha. Angelo, ang munting asawa mo, wala kang pakialam? Ronald! Huwag mo akong intindihin. Ayos lang ako. Ha 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 ha? Ang lalim naman ng pagmamahalan ninyo. Pagkatapos kong sirain ang mukha niya, iiwan ko lang siya dito? Dito sa loob, may nakatira na mahigit 10 palaboy. Isipin mo, ano kaya ang pakiramdam niyan? Sa oras na yon, baka nandito ka at maririnig mo ang sigaw ng iyong munting asawa. Ronald, malas na wakas sa'yo. Malas na wakas. Kung mamatay man ako o hindi, wala kang pakialam. Kung hindi mo sasabihin ang tungkol sa shares, ipapatawag ko ang 10 pulubi para pumunta rito kaagad. Ronald! Pumapayag ako. Sana sinabi mo na lang kaagad. Kung sinabi mo lang, hindi ka na sana naghirap ng ganoon. Pakawalan mo muna si Crystal. Sige. Angelo, Pwede ka na bang magsalita ngayon? Magpadala ka ng mensahe kay Tita Rafael? Ipadala mo ang lokasyon. Hindi mo kailangang mag-alala. Pinakawalan na kita. Sapat na ba yan ngayon? Bakit ka tumatawa? Ang pangatlong Buenaventura. Paano mo nagawa ito sa akin? Hindi ka ba natatakot na mamatay ang mga tao sa ampunan? Siguro hindi mo pa naimbestigahan ng maayos, ano? May kapangyarihan din ang binata sa lungsod ng dagat. Ang mga tao sa ampunan naayos na para pumunta sa lungsod ng dagat. Hindi ko naman inakala na ang alamat na pinuno ng pamilya Buenaventura, si Matandang Buenaventura, ay ganito katanga. Hindi siya tanga, panalo na, kaya siguro nagmamadali. Ikaw at si Crystal ay mahusay umarte. Halos maniwala ako. Binata, hindi naman. Sa tingin mo ba, makakalabas kayo ng ganyan? Sinasabi ko sa inyo, puro tao namin sa labas. Kahit gaano pa kayo kagaling lumaban, nakakulong kayo. Loyal ka rin pala. Uy, nakalimutan mo bang pinapunta ko siya? Para magpadala ng mensahe? Ang galing mo talaga. Ronald? Sa totoo lang, hindi ko naman balak makipagkumpetensya sa'yo. Ganyan ka magkunwari, parang ang ama mong namatay. Mas matalino ka sa akin, mas marami kang paraan, gusto mo lang agawin ang lahat ng nasa akin. Akala mo hindi ko alam? May kinalaman ka sa pagkamatay ng ama ko, di ba? Ang ama ko, habang naliligo sa dugo, ay nagmakaawa sa akin na huwag kang paghigantihan. Hindi. Imposible. Hindi siya ganoon kabait. Ronald! Walang puso? Ikaw lang, ikaw lang. Tama na. Tara na. puro sugat. Gaano katagal bago gumaling yan? Wala lang. Di ako basta masaktan. Maliit na bagay lang yan. Pasensya na, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Niloloko lang kita. Angelo, alam mo ba, talagang nag-aalala ako sa'yo. Alam ko, Crystal. Alam kong kasalanan ko. Hindi kita naaalagaan ng maayos. Nandito pa ang lahat. Kung gayon, Ginang, ipagpalagay nyo na lang na wala ako. Pahalik naman. Parang ang tagal ko nang hindi nakakabalik. Nga pala, gaano man katagal, ito pa rin ang ating tahanan. Patawad, Crystal, ang kasal ay nasira ko. Ayos lang. Crystal, mag-organisa ulit tayo ng kasal, pwede? Huwag na. Kaya ba nadismaya ka sa akin? Hindi. Sa tingin ko lang, kung mag-oorganisa ulit tayo ng isang beses, masasayang lang ang pera at mauubos lang ang lakas. Gaga, ang asawa mo ay ang pinuno ng pamilya Buenaventura ng dakilang lungsod. Natatakot ka pa ring mawalan ng pera? Kung gayon, ayoko nang mag-alala ulit ng isang beses. Ngayon, ikaw na ang bahala, okay?
Sige, maliit na gaga. Kristal! Kristal, patawarin mo si Lola sa pagkamali sa'yo. May pananaw ka. Ikaw at ang iyong ina ay parehong matalino. Lola, anong nangyari? Kristal, alam na ni Lola ang lahat. Halika, lumapit ka, sasabihin ko sa'yo. Alam na ni Lola, si Angelo Buenaventura, ang pinuno ng pamilya Buenaventura sa dakilang lungsod, ay nakahanap ka ng napakagandang asawa. Mula pagkabata mo, alam na ni Lola na matalino at maliksi ka at maganda pa. At talaga nga, ang asawa mo, napakagaling. Salamat, Lola. Tingnan mo si Angelo, napakabuti niyang bata. Siya ang pinuno ng pamilya, pero nagluluto pa rin para sa iyo. Ang ganyang klaseng lalaki, ay nako, napakahirap hanapin. Salamat, Lola. Lola, tubig po. Kristal Aquino, bilisan mo, lumabas ka na. Lola! Anong ingay-ingay nyo? Baka matakot si Kristal. Tingnan nyo nga ang itsura nyo. Pumunta kayo sa bahay ng kapatid at hipag nyo. Pero wala man lang kayong dala. Anong sinasabi nyo, Lola? Anong sinasabi ko? Kayo, dalawa, kung kalahati lang sana kayo ng kabutihan ni na Kristal at Angelo, ay ayos na sana. Sinasabi mo ba na mas mahina ako kaysa kay Angelo, ang walang kwentang iyon? Anong pinagsasabi mo? Si Angelo ba ang kaya mong bastusin? Lola! Ano ang tawag mo sa kanya? Si Angelo Buenaventura yan. Walang silbi. Kayo ang mga walang silbi. Hindi. Kristal Aquino, ikaw na babaeng walang hiya, anong buladas ang ginawa mo kay Lola para maging ganyan siya? At pinagawa mo pa si Lola na ilipat ang lahat ng ari-arian sa'yo? Anong sinasabi mong abinoboladas ko siya araw-araw? Ang ibinigay ko sa kanya ay ang iniwan ng mga magulang niya para sa kanya. Nabawasan ba ang sayo? Ang ingay-ingay mo, wala kang pinag-aralan. Sinasabi mo bang hindi ka binobladas? Ngayon, ganyan mo na ipinagtatanggol si Kristal Aquino. Pinapanigan mo na ba si Kristal Aquino? Gagawin mo na ba sa akin? Ang ginawa mo dati kay Kristal Aquino? Ang tagal kitang sinuyo, ikaw na. Matandang walang kwenta. Pero wala akong nakuha. Ikaw. Nandito pala kayong lahat. Mukhang ang regalong ito ay hindi na kailangan ng delivery fee. Ano yan? Asawa. Ayos ka lang ba? Hayop. Daniel. Hayop ka. Asawa, ikaw. Anong nangyari sa'yo? Bakit bigla ka na lang? Anong nangyari sa akin? Daniel, kinain mo ang akin, ginamit mo ang akin, kinuha mo ang pera ko para suportahan ang pamilya De La Cruz. Hayop ka, ganyan mo lang ako tratuhin? Asawa, makinig ka sa paliwanag ko. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Sofia, para kang babaeng basagulo. Hindi ka na nga makapag-anak ng lalaki. Ngayon, hindi ka na kasing yaman ko. Hindi na kita pagsisilbihan. Lumayas ka. Kristal Aquino, ikaw! Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Walang hiya ka. Lahat ng ito dahil sa iyo. Ikaw ang walang kwenta. Ako ang ginintuang lalaki. Ang nangyari ngayon, lahat ng ito dahil sa iyo, walang hiya ka. Gawa mo lang ang lahat ng ito. Kristal, mamatay ka na. Kristal, mabuhay ka. Ikaw naman, hindi ka na magtatagal.
Palayasin si Sofia Aquino sa pamilya Aquino. Tungkol sa pamilya Aquino, tutulungan ko kayo. Ang hayop na yan, kakadating pa lang, minura na ako. Mas mabuti pang palayasin na siya. Matandang walang kwenta. Gusto mo ba akong patayin? Walang hiya ka. May masama kang balak. Umalis ka na agad. Kung hindi ka aalis, ipapakaladkad kita palabas. Ngayon, ikaw naman. Ako. Paano ako? Crystal, kailangan mong protektahan si Lola. Alam ko, hindi ka kayang iwan ni Crystal. Dahil ikaw ang nag-iisa niyang kamag-anak, tama? Ganito na lang, pwede kitang bigyan ng buhay hari at payapang pagtanda. Pero may isang kondisyon. Ang lahat ng ari-arian ng pamilya Aquino ay mapupunta kay Crystal lamang. Ikaw. Ang pangatlong Buenaventura, kunin mo ang papeles sa silid-aralan. Opo. Angelo Buenaventura, huwag kang sumobra. Sinasabi ko sa iyo, kahit hindi mo ibigay kay Crystal, sa aking pamamaraan, mabilis ko pa rin itong maibibigay kay Crystal. Pero pagdating ng panahon, ang buhay mo, hindi ko na masisiguro. Sige. Pipirmahan ko. Saan ka nagmamadali, Angelo? Siyempre, para muling ganapin ang kasal natin.